Yo, what's up mga ka-59? Isang pagpalang araw po sa atin lahat. For today's video, samahan nyo kami ng aking mga kasama. May usapan kami ngayon at meron kaming bike ride dahil nga day off namin at syempre kailangan magpapawis dahil tumataba tayo pag wala tayong ginagawa. Kaya kailangan nag-exercise at dapat maging busy at galaw ng galaw ang ating katawan. At ayan, dinala ko nga aking mga tools dahil pag walang tools ang bike baka maplatan, masiraan tayo sa daan, meron tayong paunang lunas para sa ating maintenance ng bike. Dahil dito, pag ikaw ay kain tulog lang ay sigurado talagang ha-high blood din ka at pag hindi ka nag-exercise talagang tataba ka. Kaya kailangan natin mag-exercise para sa ating kalusugan. At ayan, nilalagay ko yun ng protection sa init. Mamaya abutan kami ng init sa daan pero maaga pa kami niyan. Maaga kami magsisimulang magbisikleta dyan dahil 5:30 ang jump off namin sa kalsada para sigurado medyo malamig-lamig pa. Dahil dito ngayon sa Saudi tag-init, pag inabot ka na ng alas 8 magsimula magbike, sigurado napakasakit na sa balat yon dahil sigurado matutusta yung balat mo sa sobrang init. Kaya yan, outfit check muna tayo at safety first. Kailangan natin ng helmet sa daan dahil hindi natin masasabi ang pangyayari sa labas. Kaya kailangan natin ng safety first. At ayan, nauuna si Donald Abis, ang aking 5'9", followed by Ernie, si Kuya Ernie Balanay at syempre ang inyong lingkod. At ayan, dito nga napakaganda pa magbisikleta at walang ganong sasakyan, hindi maalikabok at hindi mausok. At medyo malamig pa ang hangin dahil madaling araw pa lang pero pasikat na ang araw. Dito kasi sa Middle East, pag tag-init maaga sumisikat ang araw, pag taglamig matagal naman lumubog ang araw. Dahil dito sa Middle East, pag taglamig naman napakalamig talaga. Hindi mo aakalain na nasa Middle East ka at akala mo puro tag-init lang dito sa Middle East. Dahil akala nila pag sinabing disyerto napakainit. Akala lang pala nila yun. At syempre akala ko rin noon. Dahil syempre pag bago ka akala mo disyerto talaga tag-init, mainit, hindi pala. Dahil dito pag araw ng taglamig napakalamig naman pala. Pero pag buwan ng tag-init napakainit talaga dito. Pero may batas sila dito. Pag araw ng tag-init, ang mga nagtatrabaho sa kalsada o sa labas tulad ng mga construction may oras ang trabaho nila. Sa madaling araw sila nagtatrabaho at hanggang alas 10 o alas 9 lang sila. Dahil pag oras ng alas 11, alas 12 hanggang alas 3, hindi sila pwede magtrabaho sa ilalim ng initan. At magre-resume lang sila pagtapos ng alas 3, saka lang sila magtatrabaho ulit hanggang alas 6 o alas 7. Dahil wala nang init noon at malamig na magtrabaho noon. Dahil dito, ang utos ng hari kailanman hindi mababali. Dahil dito pagdating sa health safety napakahigpit nila dito at sinusunod talaga ang health standard pag araw ng tag-init. Kaya dito pag oras ng tag-init kailangan wala ka na sa tag-init dahil pag ikaw nabibilad pa dyan sa ilalim ng araw mga alas 12, alauna, alas 2, baka bigla ka na lang atakihin dyan at bigla ka ma-heat stroke dahil sa sobrang init ng araw. Lalo na pag wala kang exercise at kain tulog lang ang ginagawa mo dito, naku po, sigurado mapapaaga ka. Kaya kailangan mag-exercise tayo dito at laging hydrated dahil walang ibang makakatulong sa atin dito kundi ang sarili natin. Kaya kailangan hydrated tayo lagi para pagdating ng tag-init hindi tayo basta-basta nagkakaroon ng sakit at hindi tayo basta-basta nadadapuan ng sakit. Yeah. Grabe hingal. Doon kami sa pahinga sa ibabaw. Bago. Kayang kalawak ang disyerto dito sa Riyadh. Woo! At mga ilang minutong pahinga nga tuloy na naman kami sa aming pagbibisikleta at kung makikita nga ninyo yung aming daan napakataas niyan. At kung makikita nyo yung daan na yan malapit na yan sa airport, yan sa gilid na yan, yung disyerto na yan, papunta ng airport yan.
number 9. Closing on. Kapit na naman. At sa halos 2.5 hours nga namin nagbisikleta sa kalsada medyo nakaramdam na kami ng gutom at pauwi na kami sa aming accommodation dahil magluluto pa kami ng aming almusal dahil syempre pagod na at kondisyon na ang aming katawan, kailangan naman natin kumain. At ayan, nandyan na kami sa aming accommodation. Nakikita nyo naman yung aming accommodation, napakaganda, napakalinis dahil puro kami Pinoy dyan sa first floor, second floor, puro kami Pinoy, walang ibang halong lahi dyan. At sa third floor, yun yung mga mudir namin. Buti nga, may kasama kami dito sa accommodation mga mudir, pero separate sila, nasa third floor sila. Puro sila mga mudir doon. Compare sa mga dati namin accommodation dahil pangatlo na namin accommodation to. Yung pangalawang accommodation namin sa Exit 9, ako po, Diyos mio, puro nga kami Pilipino doon. Pero hindi pala maganda yon pag puro kayo Pilipino doon. Dahil pag nagka-problema, madali kayo mapabayaan. Although tutulungan kayo pero matatagalan. Dahil nung araw na yon nawawalan kami ng tubig, nawawalan kami ng kuryente. Napakahirap nung araw na yon dahil wala kami mga kasamang mga mudir. Compare ngayon, pag may mudir kaming kasama, pag nawalan ng tubig o nawalan ng kuryente, agad-agad na ibabalik agad dahil siyempre mga mudir yon at natatawagan agad nila yung nag-aayos. Pero nung nandun kami sa Exit 9, experience namin napakahirap. Kaya naman dito sa bago namin accommodation alhamdulillah talaga at napakalinis, napakaayos, wala talagang aberya. At kung magkaroon man ng aberya isang tawag lang ng mudir masusolusyonan agad. Siyempre mudir yun, isang tawag lang maayos agad. At kung makikita nyo dyan, hindi kami gumagamit ng gasol, lahat kami naka-electric. Dahil wala ditong gasol, lahat naman dito ng gamit namin electric. At ang company naman na nagbabayad niyan, sagot lahat yan ng accommodation. Kaya kahit anong gamitin namin dyan na equipment na pang electric, sagot naman at babayaran ng company. Kaya napakaayos dyan, alhamdulillah. At kinagandahan pa nga yan, puro kami Pilipino dito. Lahat ng pwede namin iluto dito na makakain, pwede namin iluto. Tulad ng mga tuyo at kung anumang amoy na ayaw ng mga ibang lahi, hindi nila maamoy, kami-kami lang. At pagtapos ko ang maluto yung scramble egg, magluluto ako dyan ng daing na pusit. Daing na pusit na galing sa Palawan. Shout out kay Donald Abis, ang aking 5'9". Meron kaming pusit ballpen dyan. Talagang galing pang Palawan. Ternong-terno nga ito sa scramble egg at sigurado mapaparami na naman ang kain ng kanin. Sira na naman ang diet. Pero okay lang yan. Siyempre papagpagin na lang natin sa mga susunod na araw. Kailangan natin magpapawis at tunawin natin ang carbohydrate na ating kinakain. At ayan, gumagawa na nga ako ng sausawan na may pipino. Suka yan na may pipino, paminta, bawang para masarap ang kain natin. At may balik ang lakas na nawala dahil sa ating pagbibisikleta. Kitang-kita nyo naman, papasarap ng kain niyang vinegar. Ang natural vinegar made from Saudi Arabia. Napakasarap niyan. Ako po, Diyos mio, sira na naman ang diet ko nito. At ilang minuto nga lang, luto na ang kanin at luto na rin ang aking nilulutong scramble egg at pusit ballpen. So mga 5'9", paano ba yan? Kakain muna ang inyong lingkod. Kain tayo mga 5'9". Breakfast is ready, kaya bye-bye!